mag-isa, tayo na po tayo. Pwede po bang palakpakan natin ng Panginoon? Come on. Bigyan natin sa Diyos yung pinakamalakas sa palakpak. Thank you, Lord God. Come on, we clap our hands sa Panginoon. Thank you, Jesus. We lift you up, Panginoon. The King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, we clap our hands to our God. Thank you, Jesus. Yes, Lord, every tribe, every nation. Lord, Ikaw ang aming itataas, Panginoon. Come on, hey! Thank you, Lord. We lift you up, oh God. Come on, church. Let's praise the Lord. Hey! Hallelujah. Come on, we sing to Him. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Yes, God, we sing. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Come on. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, wala kang katulad, O Diyos. Come on. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Every child would see your glory. Come on, church, we sing. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Hallelujah, God. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. We say praise and glory, honor and strength unto our God. Come on. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Say, wala kang katulad, O Diyos. 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 We say, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Come on, church, say, wala kang katulad, O Diyos. Louder now. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, God. Wala kang katulad, O Diyos. Say, there is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Come on, we say, hey, praise and glory, honor and strength unto our God.
unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Come on, we proclaim, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala kang. Come on, church, we say, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah, Lord. Wala kang katulad, O God. Come on, we continue to praise the Lord. Come on, patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Diyos na walang katulad. Kaya Lord, araw-araw ng aming buhay, Diyos, pupurihin ka namin. Say, araw-araw kasiyahan. Come on. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw. Uli natin umitin. Araw-araw. Araw-araw kasiyahan. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. One more time, sing. Araw-araw kasiyahan. Araw-araw kagalakan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Sa piling mo, Diyos. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iwan. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging, come on, tell it to the Lord. Ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Come on, sabay natin ang Diyos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Come on, people of God, tell it to the Lord. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Yes, Diyos! Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Hey, wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Come on, louder now! Say! Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, oh, wala kang. Yes, Lord! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang
maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang, come on, tell it to the Lord. Anumang, oh Diyos, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin, ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Ikaw pa rin, Panginoon. Thank you, Lord. Come on, palakpakan pa po natin ang Diyos. Yes, God. Lord, we praise you. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Sige po, sa hapong ito, let's lift up our hands to our God. Panginoon, yes, Lord. Pupurihin ka namin. Tataas ka namin, O Diyos, sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Panginoon at wala nang iba. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise. We worship you. Oh. Hallelujah. Yes, God. Come on, we sing. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. One more time, listen. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng iba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumasa. O Diyos ng katanungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subulang biyaya mo. Come on, we sing. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusa nararapat sa akin. Anong haba sa tulad ko'y gawad ang iyong wira at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O
Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundo ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya mo. Oh Diyos, come on, let's worship the Lord sa habang ito. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. We say, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundo ng biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sumpulang biyaya mo. Come on, sabayin natin ang Panginoon. Patuloy natin siyang itaas. O Diyos, purihin ka. Hallelujah. Come on, we say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Whoa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Come on, we say, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, come on, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon.
habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Come on, church. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Wala kang katulad, O God. Hallelujah. Yes, Lord, salamat sa hapong ito. Sige, Lord, patuloy kang maging Diyos sa aming buhay. Lord, we proclaim that God, no one is like you, Panginoon. There is no one like you, God. At Lord, sa hapong ito, sa mga salita mo, Diyos, patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon. Open our hearts and minds, Panginoon. Open our eyes, O God, to your words this afternoon. Panginoon, sa iyo ang kapurihan. Sa iyo ang pasasalamat, O Diyos. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y makaupo na sa hapong ito. Magandang hapon. Magandang hapon sa bawat isa. Can I hear your amen? At least, sige, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Oo nga, no, walang katulad si Lord. Walang katulad si Lord. So, tama naman yung inawit natin. So, sige po, ayan natin na marinig pa natin si Lord, ano, makilala pa natin siya kung sino ba talaga tong Diyos na nakilala natin. I think, this sermon ay lalo pa nating makilala ang Diyos kasi sa malimit na pagkakataon na nami-misunderstood natin siya, ano, sa mga bagay-bagay na mga na-experience natin at mga hinaharap natin sa buhay. So, tignan natin itong ating pong pag-uusapan at hayaan natin makakuha tayo dito ng parang at least wisdom or pwede nga yung kasagutan ng kung paano ba natin intindihin talaga ang buhay, ano. So, alam ko naman lang tayo ay may mga dinadaan. Definitely, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa, no? Na may bawat isa may kanya-kanyang dinadaanan. But yan mo na sa hapong ito ay ma-enlighten pa tayo, ano? Ganun naman si Lord that nandun naman siya lagi na magpapaintindi sa atin yung mga bagay na dinadaanan natin sa buhay. So, gusto kong basahin ang Deuteronomy chapter 32 verse 11. So, sige po, basahin, ano, ano lang, gusto ko lang kayo i-welcome muli, ano, that even yung ating pong online, that, sige po, magandang gabi sa inyo at hayaan nyo na ma-bless po kayo sa amin pong 4 p.m. service. This is our 4 p.m. Ano, but dito naka-record yung ating pong online. Ito po ay pinalalabas natin every Thursday po ng alas 8 ng hapon. So, sige po, basahin ko po ang Deuteronomy chapter 32 verse 11. Sabi dito, as an eagle stir up its nest, hover over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. So, ano lang to, isang portion nitong context, itong patungkol sa eagle na ginamit ng Diyos bilang metaphor
ginamit niyang illustration, ito ay naganap sa panahon ni Moses. Although dito nakita natin, ito yung book ng Deuteronomy na sa panahon ito ni Moses. But bakit ba ito ginamit ng Diyos as metaphor? Kasi nga, that time, ang mga tao ng Israel, nandun na sila sa sitwasyon ng kanilang mga buhay, ano? Ikaw ba naman mapunta sa wilderness, ano? So, meron talagang mga nakikita nila that maybe ayaw nila at umaabot sila sa punto na kine-question na nila ang Diyos. Kine-question na nila ang Diyos. Ang mga tao ng Israel nung mga panahon na yon, na andun silang nanghihinayang, alam ba yun, meron akong gusto sabihin dito, nanghihinayang yung dati nilang buhay. In fact, may portion ng Bible na kinumpronta nila si Moses that yung kanilang sinabi na, Moses, ibalik mo na kami sa Egypt. Ako na lang to. So parang pwede sabi mo, please lang Moses, ibalik mo na kami sa Egypt. Kasi ano tong buhay na dinala mo kami dito sa wilderness? Ano bang plano ng Diyos mo? Dahil hindi naman kami komportable dito. Alam niyo po ba yun? So may mga ganun. So ito yung bayan ng Israel that time ay hindi na sila komportable sa kanilang kalagayan. Although siguro nung una excited sila nung sila ay mapalaya sa Egypt because the Bible tells us that almost 400 years that they are slave dito sa bayan, itong bansang Ehipto. But siguro yung unang event, at nga naman, sino ba ang hindi magiging masaya na malaman mong malaya na kami for the past 400 years, no? Kung isipin mo, ilang generation yung na yung mga apo, yung mga anak, yung mga apo sa tuhod ay nandun sila nakapaloob sa pagiging slave sa Egypt. But that time, si Lord ay talagang hinugot na sila doon. But ito yung problema, nung nandun na sila sa kanilang journey patungo doon sa promised land, hindi nila gusto yung mga bagay, mga na-experience nila. So, meron bang ganito tayo? Nung maborn again tayo, excited tayo na, uy, Lord, thank you. Salamat, Diyos. Lord, nakilala kita, nakilala ka namin. At salamat, Panginoon. Parang masarap huminga, di ba? Parang malayang-malaya ka. But abang lumilipas ang panahon, mukhang natutulad tayo dito sa mga tao ng Israel that time. Kini-question na natin ang Diyos, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Ano to Diyos? Ano to mga pinagdadaanan? Ano ba to Diyos? Akala ko ba okay lang, malaya na, pero yun na nga, parang gusto mo na lang sabihin na, mas maganda ata pa yung buhay ko noon, nung hindi ko sinurrender ang buhay ko sa iyo, dahil parang mas okay ako. So, eto yun. But sige, tignan natin, ano, at eto yung sagot ng Diyos sa kanila. Ito yung binaba ng Diyos through Moses, that yung binasa natin, ginamit niya yung illustration. Gumamit siya ng isang metaphor at ang ginamit niya itong agila. Upang, ang tao kasi, alam nyo, hindi naman ganun to kadaling maintindihan natin ang Diyos, ano? Kaya ang Diyos ay gumagamit talaga ng mga illustration. Kahit naman sa ganitong mga usapan kami ng mga preachers, hindi naman pwedeng straight lang din ang usapan. That sometimes we need to get mga illustration, kung ano pang pwedeng idugtong upang lalong ipaintindi sa atin kung ano pa yung sinasabi ng message. Ganon din ang Diyos. Gumagamit siya ng mga ganitong mga illustration. Sometimes, yun nga, yung yung kanyang paraan dito, ginamit niya ang agila. Tulad ng ating binasa kanina, but isa lang yun sa text, but meron yung context at pupuntahan ko po yan pag-uusapan natin. Siguro yun na nga bakit ginamit ito bilang metaphor ng Diyos doon sa kanyang mga tao that time na nandun na sila in trouble, no? So, makakakuha tayo dito ng
ano ba, sagot o understanding that maybe ikaw o tayong lahat siguro pwedeng andun tayo sa sitwasyon, may mga dinadaanan, but siguro dito ay at yung prayer ko na sana ay ma-comfort tayo dito na wag nating pagbintangan ang Diyos, wag natin siyang pag-isipan na parang yung Diyos na nakilala na natin ay pabayang Diyos or ano ba, yung worse, yung parang mapagbintangan siya na ito ba yung plano mo? Yung matapos kong tanggapin kita sa buhay ko at that in the end, ito ba yung katapat? Na parang lalong parang naging worse yung buhay? Hindi po. Tignan natin to. Gumamit siya ng metaphor, yung sagot at inalintulad niya yung kwento natin sa isang agila na merong akay-akay na mga eaglets. Ito yung conversation eh. Ito yung kabuuan kung bakit. Yun nga, sabi ko, grabe lang si Lord kasi hindi lang naman dito to niya ginamit sa text or yung verse na ito, itong buklo, iaklat ng Deuteronomy, kundi sa marami pang kanyang mga aklat sa Bible, ay gumagamit siya nitong about eagle. So, sige, tignan natin At alam naman natin na ito ay ina-address niya sa mga tao ng Israel that time, but it is not necessary that we will physically move out from Egypt kasi yun na nga yung sinasabi ko that is their story that time. Physically, talagang kwento nila yun na talagang naganap yung talagang sila ay inilabas ng Diyos sa Egypt at they going to their promised land, but dumaan sila ng journey ng kanilang mga buhay, But siguro, gusto ko lang ding sabihin na, pwedeng itatanong mo, anong connect yan sa atin ngayon, Pastor? Oo nga, hindi man to natin experience physically that we are a slave, or physically, hindi ko alam, sa nangyayari sa buhay mo, but it can be spiritual or spiritually that you are still in Egypt. Or yung mind mo na parang dumadating ka sa punto na parang nagdadalawa ka ng isip, na parang, Diyos, ano ba to? So, aabot ka sa punto na, at dumadating yan at nangyari yan sa madami. That sometimes, tinitretenan natin ng Diyos na, hindi ako mag-church. Di ba? Hindi ko alam, may mga tao na kung bakit wala sila sa church, araw ng linggo. Kasi, ando na sila na parang, they are almost there na parang sinasabi nila, balik na lang ako sa dati kong buhay. Balik na lang ako ng yung buhay na hindi ako pakialaman ng Diyos kasi parang, ano ba itong nangyayari? Parang, hindi naman but tinitignan mo yung expectation that wala nang trouble sa buhay. Friends, hindi naman to yung problema, yung situation o yung kalagayan natin right now. What matters is that you have to transform. Ito yung gusto ng Diyos, that we have to transform. Kailangan, nandun tayo sa desire, although nandyan tayo, at yung ending dapat may nangyayari. Kung balikan natin yung kwento ng mga Israelite people that time, hindi naman sila nanatili sa wilderness That, and then, dineliver naman talaga sila ng Diyos sa promised land. At yun din yung gusto ng Diyos sa atin. That, pwedeng nandiyan ka sa kalagayan mo ngayon, but you have to transform. Dalhin mo yung sarili mo doon sa pinakaplano ng Diyos. Saan ka ba dinadala ng Diyos? Saan ka ba dinadala ng Diyos? And I think itong sermon ay doon tayo kakausapin ng Diyos. Kasi ang madami pa sa atin hanggang ngayon ay na-stuck ka na dyan. Yun na nga yung gumagamit ako kanina ng yung word na yung comfort zone mo na parang ayaw mo na. Although alam mo na hindi naman okay dyan. Kulang yan, pero sinasabi mo, okay na to. So, dito tayo mag-uusap. So, ano pa yung gusto kong sabihin sa hapong ito? That you have to expand your territory. You have to expand your territory. Huwag kang pumayag na parang, ito na lang to. No. Sabi ko nga kanina, there is more than that. Na, sige, tignan natin, buksan natin. Sabi ko nga, hanapin natin yung mga sarili natin
doon sa karakteristik ng eagle. Since na inalimbawa na tayo, gumamit ng metaphor ang Diyos na inalintulad niya yung eagle sa atin, o yung eagle na yung nanay ng eagle na nagre-represent that yung nanay, yung Diyos, at yung mga eaglets ay tayo. Kanina sabi ko, sige, tignan natin, bakit pa ginagamit ng Diyos tong eagle? At ito yung sinasagot niya. But ito yung sinagot niya sa issue ng Israel, na ang problema naman ng mga taong ito, nagre-reklamo na to sa Diyos. Anong kinalaman nitong eagle na to? Tignan nyo, no? Si Lord talaga ay, oo nga, sa unang dating mo, hindi mo bigyan ng pansin, sabihin, okay, nagkwento siya about eagle, pero alam nyo, ang Bible, ano siya, bawat salita ay may puntos at mayroon talagang mahalaga na gusto niyang ipaadrating sa kanyang mga kausap. So, tignan natin yung karakteristik ng eagle. So, friends, sige, hayaan natin, anong sinasabi ng Diyos sa atin sa hapong ito? The Lord says that to us today He is going to, He's going to deal with us, His people, the way an eagle deals with her, chicks o babies, or yung tamang term, eaglets. Yung mga chicks, eaglets. So, ulitin ko po, He is going to deal with to us. Kasi doon niya dinidil to sa mga tao niya sa bayan ng Israel that time. But today, hayaan natin na gamitin dito ng Diyos sa atin that He is going to deal with us the way an eagle deal with her eaglets. Paano niya ba inaasikaso yung kanyang mga inakay as the Lord, yung kung paano niya naman inaasikaso ang kanyang mga anak. Andan ka pa ba? So, bakit yung eagle? Sabi ko kanina, sa dami namang pwedeng gamit o metaphor, at sa kabila ng medyo magulo na yung sitwasyon, gumamit si Lord at anong gusto niyang ipaintindi sa bayan ng Israel? Why is it that He used eagle sa sitwasyon, sa panahon na nandun, may mga sitwasyon yung kanyang mga tao? At ano tong eagle? Ano bang meron dito? An eagle is a mighty bird. Teka muna, no? An eagle is a mighty bird. Hindi siya ordinaryong ibon. Siya yung pinaka-astig ng lahat ng ibon. Its wings spread out, sabi ko nga kanina, over 90 feet. Sobra, no? So, almost 90 feet. So, sino bang 90 feet? So, estimated naman yan. But, hindi lang doon, pakiano nga ako, pakilagay ako doon sa eagle. Meron akong picture. So, ayan no, may kinalaman tayo dyan. At, sige, gusto kong sabihin na, yun talagang gusto ng Diyos na maarating natin yung estado ng ganun, no? Yung very siya confident. Nung ginagano niya na yung pakpak niya, kompetente siya. Ganun ba tayo? So, tignan natin mamaya pupuntahan ko yan. Ilalapat natin yung ating mga sarili dyan. Kasi nga, ang Bible ay hinalintulad din tayo ng Diyos bilang isang agila. Hinalintulad tayo ng Diyos, tayo na kanyang mga anak. Yun yung hinalintulad niya sa atin. In fact, hindi niya lang ito hinalintulad. Sinasabi niya talagang, ito yung pwede mong maintindihan na ito yung pinakagusto kong maging dulo ng buhay mo. O umabot ka sa punto na andun ka, kompetente. So, yun na nga sabi ko nga kanina, ginamit ng Diyos yung eagle, kasi yun yung statue. Ito yung gusto ng Diyos na i-build up sa bawat isa sa atin. Hindi naman niya ginamit yung ibong sawi. Meron bang ibong sawi? Ibong sawi. Ibong pipit. Hindi yun ang hinilintulad niya Eagle hindi nakita natin. Yung eagle is a mighty bird. So ito yung gusto niyang makitang katatayuan ng kanyang mga anak.
yun yung trouble. At dito tayo pupunta. Bakit hindi tayo naging mga eagle? Bakit parang natili tayong mga eaglets? Yung eaglets ay wala pang magagawa para sa kanyang sarili. Hindi pa lumilipad. Pero alam natin that we are eagle, but maybe hindi tayo talaga eagle na full-grown na eagle na katulad ng ganito. At yun yung plano ng Diyos sa atin. Gusto niya tayong lumago hanggang sa maging full-grown eagle tayo. But many Christian, hindi ko alam but ito yung totoo na maraming Kristiyano na mga Kristiyano. O sige na, maraming mga eagle. O eagle ka na. Ang problema lang, hindi ka full-grown eagle. Eaglets ang nangyari, hindi ka na lumago. So, walang magagawa. Hindi ka makakalipad. At ang eaglets ay wala nang iniisip, kundi pakanin na lang ng pakanin ng nanay. Walang gamit. So, hindi ko alam but yung full-grown eagle, yung katulad na ganyan, at ito yung nandun siya sa statue niya, that they are mighty bird. They're mighty bird. Kinakatakutan sila dyan sa kalawakan. Ganun, Kristiyano, dapat ganun, Yung basta, iba yung dating mo. Tingnan mo yung katabi mo. Eagle ba ang dating niyan? Meron kasi yung negative sa side ng eagle, sabi, chicken. Hindi tayo chicken. Eagle. Hindi naman chicken ang ginamit Eagle So, hindi tayo mga chicken, but many Christians, yun ang trouble, baka nga chicken, di ba? Yung sa Amerika, uso yan, di naman dito. Pag sinabing chicken ka, insulto talaga yun. Na chicken, parang ganon. Di naman masyado, but yun That, in the end, dapat eagle. Kasi ang eagle, yung statue, yung strength na meron ka, dapat strength ng like an eagle. That you are mighty. Naku po, sinong mga mighty nun, di ba? So, sa ating pong buhay Kristiyano, dapat meron tayong ganung tayo. Taka muna, labasan ko muna yan. So, ito yung eagle, that they are mighty bird. Sabi ko kanina, yung eagle ay they has night vision. Yung mga mata nila kahit sa dilim, nakakakita. Meron ba tayo yun? Minsan tayo ay kahit nasa liwanag, bubulag-bulag pa Liwanag na nga bulag pa rin, di ba? Ang liwanag na. Alam mo ba yun? Yung clear na clear. Sabi mo, hindi ako nakakakita. Ay, hindi nga yung eagle nga ay ang kanyang isang strength kahit sa dilim. At dapat pinupuntahan natin yan na sa panahon ng kadiliman ng buhay, hindi ka naguguluhan. Teka muna. Yun yung ibig ko sabihin. Hindi ka naguguluhan. Hindi parang malabo. Teka muna. Walang malabo sa mga eagle. Dahil kahit malabo, nakakakita dapat. Sometimes sa buhay natin, yun na nga. Meron naman talagang madilim. Pero ang kaibahan ng mga eagle na nandun sila sa dilim ng buhay, nasisipat pa rin nila. At nakakakita pa rin sila. Hindi yung parang kakapa-kapa. Andun pa rin silang kompetente na kung paano sila lumalaban ng buhay. Teka muna, may kausap ba ako dito? Sa marimit na pagkakataon, kapag nandun na tayo sa dilim ng buhay, wala na. Siraan ng lahat. Hindi ka eagle. Maybe chicken. Teka muna, hindi yun ang design sa atin ng Diyos. So, yung eagle, ang isa sa kanyang character, eagle is a strong bird. Siyang pumapait siya. Kumukuha siya kahit yung malalaki dyan sa baba, basta, dumadagit siya. Meron siyang strength. So, hindi mo siya, lumalaban siya sa madalit salita. Eagle makes their nest in high places. Sabi ko kanina. Alam yung eagle, tumitira yan sa matataas na lugar. Even yung paggawan nila ng kanilang mga nest, hindi sila naglalagay dyan sa baba. Lagi silang nandun sa top. Kita nyo? So, as an eagle, dapat nandun din tayo sa ganong klase ng pag-iisip na huwag mong dalhin ang sarili mo sa baba. That is not your place.
Kung inanintulad tayo ng Diyos ng bilang isang agila, ay nandun dapat yung characteristic that in the end ay nandun kang pumupursige. That dinadala mo ang sarili mo sa top. Teka muna, may kausap ba ako dito? So, yun. Yun yung problema. At gusto kong puntahan yan. Bakit ba hindi nagaganap ang mga bagay na yan? Bakit ba parang hindi yan nagiging totoo sa maraming mga Kristiyano? Ba't hindi yan ang nakikita? So, nakita natin dito na hinalintulad tayo ng Diyos bilang mga agila, but yung karakteristik tinignan natin ngayon, parang hindi lumalapat sa marami sa atin na ang agila, gusto niyang lagi siyang nasa itaas. Hindi siya komportabling nasa baba. Hindi niya lugar yun. Pag nandun siya sa taas, nandun yung kanyang fight. Alam niya that they are very sure, that he is very sure, or she is very sure na dito, hindi mo ako pwedeng galawin. Sometimes, mahirap ang nasa baba. Wala kang laban. Apihin ka ng mga dyan, apihin ka ng mga kamag-anakan, apihin ka dyan. But subukan mong nasa top ka, hindi ka basta-basta. So sometimes, yan yung reality in life. Pumayag ka na hindi mo pinuntahan yung dapat ikaw. Hindi mo dinesire, hindi mo pinaglaban. So dito pag-uusapan natin to. Bakit pa itong agila o itong eagle ay nandun yung kanyang lagi niyang, nandun siyang gustong nasa itaas? Because to keep the eagle from low mentality. Yung low mentality, yung nandun sa mindsetting na nandun ka na parang okay na ako dito, nasa ibaba. Pero kung ikaw ay agila, hindi ka pumapayag. Hindi ba? Hindi ko alam paano ka pumapalag in your prayer, in your declaration sa buhay mo na sinasabi ko, hindi ko to lugar. Hindi ako papayag dito. Alam ko kung saan ang lugar ko. Hindi ako pwede dito sa mababang uri ng lugar na to. Because hindi to yung sinasabi ng Diyos sa akin. Inanintulad ako ng Diyos bilang isang agila na ang agila, ang kanyang lugar, laging nasa itaas. Alam niyo ito, parang, pag ginamit ito ng Diyos, wala lang. Hindi. Gusto mong makita ng Diyos na ihalintulad mo yung sarili mo bilang isang agila. That in the end, hindi ka pumapayag na wala ka sa tamang lugar mo. Teka muna. Nandyan pa ba kayo? Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So dito, sige, tuloy pa tayo kasi ginamit na lang man din to ng Diyos. Bigyan natin to ng wisdom. Kasi kung di mo to bigyan ng wisdom, babasahin mo lang to at sabihin, anong point? Sige, lagyan natin ng point. Bakit ba ginamit to ng Diyos yung agila at tinalintulad niya sa buhay natin? So, as He is the God, yung isang Diyos, but ito, sinabi naman niya, pwede siyang maging nanay ng agila, o pwede siyang maging tatay at nanay natin. Tayo yung mga eaglets, As a mother, the mother is collecting and gathering together, it sticks. Yun naman ang isa na kapag naramdaman niya na, teka muna, mukhang may nagbubuntis-buntis na ako. Ganun naman sila, meron silang instinct. But hindi biro yung kanilang ginagawa. Na hindi pa man lumalabas yung itlog. Kasi galing sa itlog, that later on, magiging eaglets. But andun sila, pinaghahandaan nila yung kanilang mga babies. Ganon din ang Diyos. Ito yung gusto niya rin sabihin na hindi ka pa ipinanganak, may plano na ako sa'yo. Hindi ba sabi ng Jeremiah, I know you, I form you, I sanctify you. Meron akong plano sa'yo, meron kang paglalagyan. Hindi ka pa na sinilang pero alam ko na kung maging ano ka at sino ka. Ganda, no? So, ito yun, itong nanay, agila. Hindi pa man ay naghanap na ng mga sticks. Sabi ko nga, hindi biro maghanap ng sticks. Mga sticks na yan, mga ano yan, mga tinik yan. Hindi ko alam paano pa kinuha yan. Buti sana kung yan ay nadampot na lang, puputulin pa yan sa mga puno kung paano niya putulin yan. So, nag-effort ang nanay upang ang kanyang intention ay
i-prepare yung lugar para sa kanyang mga iglets. That in the end, sabi ko nga kanina, yung mga stick, puno ng tinik yun, pero they make it sure that yung mga tinik, hindi pwedeng lumabas yan. Kaya nga, kung titignan mo yung nest, even ng eagle, matinik yun, makahoy, hindi naman wrap wood yun. Pero they make it sure, pag hinawakan mo yung loob, napakakinis. Bakit? Ang iniisip ng nanay, hindi, para maging komportable itong mga anak ko. Ganon din ang Diyos. Alam mo ba yung wala siyang intention sa iyo na isilang ka, ipanganak ka, o gawin ka, that in the end, iruruin buhay mo. Yun yung plano niya, that He will take care of us. At that He make it sure na andun tayo sa mabuti nating kalagayan. Kaya yun yung gusto niyang sabihin sa bayan ng Israel. Yung reklamo nila na, ano ba to? Ano ba tong Diyos mo, Moses? Ano ba to, pinahirapan kami? Sabi ng Diyos, pakinggan niyo ako. Gagamitin ko tong metaphor ng isang agila upang siguro naman sa pagkakataong ito, maintindihan niyo na mali kayo sa inyong perspektiba patungkol sa akin. Na wala akong inisip sa inyo ng kung ano man, kundi pawang sa ikabubuti ninyo. Ganda, no? May cause ba ako dito? So may mga sitwasyon tayo, no? But si Lord talaga ay maliwanag naman yung kanyang mensahe na huwag natin siyang pagbintangan. Mabuti siya sa buhay natin, sa buhay mo. Hindi pa man nagaganap yung mga bagay na nagaganap sa buhay mo, pinaghandaan niya na yan. Alam niya kung ano yung dinadaanan mo, hindi pa man mo dinadaanan yan, meron na siyang plano dyan kung paano kanya ililigtas dyan. Sige, palapakan muna si Lord. Ganda, no? So, dito makikita natin na yun na nga na sobra, no? Yung nanay, mahirap gumawa ng, nakakita ako ng kagabi lang kasi na parang biglang nang nagbukas ako na nakita ko yung ibon. Ano pa nga lang yun? Damo pa lang yung mga ibon. Sabi ko, grabe din itong mga ibon. Ando yung instinct talaga nila na alam talaga nilang tahi-tahiin yung paano pagandahin yung nest. Kuha ng damo, balik na naman, tinatahi nila, balik na naman, kuha. Tagal nun. Iniisip ko nga, matagal ito. Siguro to baka buwan nga to na wala nung ginawa kundi tinarbaho nung nanay yung nest para sa kanyang mga chicks. So, friends, ito din ang Diyos natin. Huwag natin siyang pagbintangan. That yung Diyos na yan ay wala nang inisip kundi ilagay tayo sa mainam at maayos na buhay. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Sabi ko nga kanina, hindi natin alam yung stick, that every stick has a story. Paano niya kinuha yan? Paano niya binitbit niyan? Galing pa yun doon sa napakalayong lugar. Pwedeng ang layo ng nilipad niya para ilagay niya lang yan dyan ulit. Babalik na naman siya. Ay, Lord. Sobra, no? So, tignan natin that in the end ay ang Diyos o itong eagle ay talagang wala pa man tayo, wala pa naman yung kanyang mga eaglets, ay talagang pinagplanuhan niya kung paano i-build up yung nest. Oh, God. Hallelujah. Sige, palapakan mo pa si Lord. Meron pa akong gustong sabihin dyan. So, hindi ko sinasabi, balik mo ko sa title ko, anak. Negative Ano sabi? Get out of your nest. So, parang negative at itong nest na to. Hindi. Makikita mo yung nest, pinaghirapan. Hindi siya negative. Kasi intended dyan talaga to give you comfortable, yung magiging komportable ka. Inayos yan. So, hindi naman siya parang, alam mo ba yun, yung, ano ba yung nest? Trouble ba yan? Hindi yan trouble. Mamaya makikita natin kung bakit naging trouble yan. Dinisign yan. It is designed to protect the chicks, the eaglets, from lions and wolves. Yung isip ng nanay, hindi lang kita dalhin sa itaas. Protektahan kita, even yung nest mo, ay magiging parang protection mo yan. Kaya kung makikita mo yung nest ng paggawa ay
talagang mga kahoy yan na matitigas. So that meron mang magtatry ng mga sino mang intruder or magpipray doon sa kanyang iglits, mahihirapan. Because that is the protection of the iglits. Yun yung isip ng nanay. Kita nyo, no? So yun yun. So hindi siya parang i-curse mo or that is from the evil or whatsoever. I-design yan to protect the chicks. Yun yung talaga ang isang pinakadahilan. But bakit negative dyan? Mamaya, pupuntahan ko yan. Maintindihan natin na ang eagle ay hindi siya pabaya, lalo na sa kanyang mga eaglets. So, sige po, tutuloy-tuloy pa ako, So, etong nanay, after that, di ba, makikita naman natin yung isa sa karakteristik ng nanay, wala na yung inisip, alam mo ba yun? Ihanap ng pagkain yung kanyang mga anak. Sometimes, maybe, baka nga, lulunukin niya na lang, hindi niya malunok, kasi inisip niya, teka muna, meron akong mga chicks na nandoon, mga eaglets. Kaya kita mo, pwede naman ko itong nanay pabaya. Tika muna, ubusin ko nga muna to. Pero hindi po, magugutom po yan para sa kanyang mga anak. Kaya kita mo, hatid sundo yan. Paghatid ng pagkain, alis na naman. Okay lang sana kung nandyan lang yung pagkain. Hanapin niya pa yan kung saan niya hanapin. Tapos pag nakakita, babalikan niya yung kanyang nest. Pakakainin na naman niya yung kanyang mga eaglets. Sobrang, And that is also our God. Hindi siya pabayang Diyos. Definitely, wala na siyang dinidesire, kundi makakain tayo. May bigay yung shelter. Kita mo, yung shelter. Then, in the end, yung food. So, hindi si Lord, kung yung eagle ay yun yung kanyang karakteristik sa kanyang mga eaglets, ito yung sinasabi din ng Diyos sa atin, anak, ganun din ako. In fact, hindi ako naging parang kopya niyan, kinopya ko niyan. Ako ang original niyan. Since galing sa akin yan, yung klase ng karakter. Sige, palapakan mo na lang si Lord. Parang hirap mong kumbinsin eh. So, tignan natin that in the end, talaga naman, sabi ko kanina, hindi naman yan parang i-curse mo because the nest that was initially a blessing pupunta na ako dito, can eventually become a curse if you choose to stay in it. Kaya yan yung title. Balik mo ako sa title, anak. So, ulitin ko po. Hindi siya curse. Hindi siya negative. The nest that was initially a blessing. Biro mo, shelter mo, tsaka ganda nun. Ang sarap siyang pahingahan kasi walang tinik. Sinisigurado nung nanay na even isang tinik hindi mo matitikman dyan. Itinago niya lahat yung tinik sa ilalim. Kasi magiging comfort zone mo yan for a while. Magiging shelter mo yan. At yun yung trouble. Pupuntahan ko yan. Na bandang huli, yung nest eventually become a curse. Kaya, ito yung sermon that in the end, madidinig mo na, get out of your nest. Get out of your nest. At if you choose to stay in it. Ngayon, sige, lagyan natin pa ng kwento. Pastor, paano ba nangyayari yan? Ang eaglets ay meron lang siyang time frame. May tamang araw at buwan lang siya o oras na manatili dyan sa nest. Because that nest ay just temporary. But yung trouble, itong eaglets ay parang tingin niya ay okay na kami dito. Nay, wag mo na kaming paalisin. Nakakakain kami. At okay naman sa lupo. Di ba? Sometimes, ganun din tayo. May mga instructions si Lord, may mga sinasabi si Lord, but andun tayong lagi na, okay na ako. Ganito na lang. O sige, lagyan natin, dalhin natin sa spiritual side. Di ba? That, no judgment, but illustration lang, example lang naman to. Sa church, malimit, nadidinig natin na sinasabi sa atin ng Diyos, anak, tayo na. Temporary lang yung paupo-upo.
Kasi ang intention talaga, isang araw, ang design ko sa'yo, gagamitin kita. Di ba? But nandun tayo sa comfort zone, sabihin natin, sarap-sarap naman umupo dito. Upo na lang ako, Lord. Di ba? Hindi. No condemnation. Example lang naman. But friends, tayo na mga Kristiyano, wala namang problema. Sa simula, umupo tayo dyan. Okay lang yan. But kapag nandun nang lumalabas na yung mga pakpak natin at medyo nire-ready na tayo ng Diyos, i-ready na rin natin ang ating mga sarili so that in the end, hayaan mong ang iba naman ang uupo dyan at pagkatapos ay ikaw naman ang magsiserve. Ganun lang naman yun eh. May nag-serve sa'yo for a while but that in the end, yung dulo ay ikaw din tatayo at yun yung process ng being Kristiyano, no? Na hindi tayo pwedeng promise, yun po yun. Hindi, example lang naman to, pero ang dami pang pwedeng ilagay mo example dito, itong kwentong ito sa mga buhay natin. O sige, puntahan natin yung, ano ba nangyari sa buhay mo? Ba't ba hindi makaalis-alis dyan sa sitwasyon ng buhay? Hindi ba puro negative, hindi magagandang mga experiences, hindi, yung parang kulang dito, kulang doon, marami. But pakinggan mo si Lord. Ano sinasabi ng Diyos sa'yo? Overdue ka na kasi dyan eh. Hindi ba? May mga pagkakataon na merong instruction ng Diyos na sinasabi, bitawan mo na yan. Bakit? May mas maganda dito. Pero sabi mo, Lord, nakakatakot naman. Lord, dito na lang ako. That is your decision. Pero madaming opportunities na binubuksan sa atin ng Diyos so that in the end, ganda nun eh. Pero andun tayo parang mga eaglets na okay na, nakakakain naman eh. Hindi ba, hindi ko alam. Maraming mga opportunities na binigay sa atin ng Diyos. Noong mga panahon na hindi ko alam, pinalilipat ka sa trabaho, pinapapalitan ka ng negosyo. Hindi ko alam ano. Maraming binuksan, pero sa malimit na pagkakataon, sabi mo, okay na. Okay na ako dito. Pwede na to. Goodbye. May kausap ba ako dito? Doon pupunta yung ating usapan. So, itong eaglets, komportable na sila. Doon sa makitid, masikip, hindi ko alam. Hindi ko naman pa nakita talaga, pero nakakakita ko ng mga nest na pagka gamit na, hindi na siya komportable. Dahil doon na nagpupupo yung mga chicks. Iba na amoy. Hindi na yung atmosphere. But sometimes, nandun na tayo sa ganung kalagayan na nakikita ng Diyos na, anak, hindi na yung para sa'yo. Hindi ka na komportable dyan. Una, napakaskip ng lugar na yan. At masyadong andit lang ng pabor mo dyan. At hindi talaga ikaw yan. Hindi yung design ko sa'yo na manatili ka dyan. Anong gagawin mo sa pakpak mo? Ilagyan kita ng pakpak para lumipad. O, kita nyo ano? Tayo, andun yung pabor ng Diyos. Binigyan tayo upang umangat ang buhay, lumipad ang buhay. Pero hindi natin ginamit. Sinasabi natin na ang Diyos, may pabor tayo sa Diyos, pero sa malimit na pagkakataon, hindi natin na-i-apply yan. In the end, hindi natin nagagamit yung mga pabor na yan ng Diyos. Kaya, no wonder, hindi natin na-experience. Friends, etong nangyayari dito sa eaglets at dito sa eagle. Si Lord gumagamit ng eagle para at least maintindihan natin. Lagyan natin ng laman. Yung nanay, kapag nakita yung kanyang mga eaglets ay, aba, tuntua yung nanay, ano sabi? Mga anak, tumutubo na yung pakpak. Di ba? Tumutubo. Kasi nga, ang tendency ng nanay, naku po, isang araw, hindi nyo alam. Sobrang ganda ang tanawin sa labas. Yun ang inisip ng nanay. Isang araw, hindi nyo lang alam, ang sarap i-spread yung wings natin at lumipad ng mataas. Yun yung nanay eh. Kaya nung makita, lumalago na mga pakpak. Gandun din kasi si Lord. Kung paano niya tayo kinakausap, kung meron mang excited na si Lord, makita kang lumilipad ang Diyos. Pero sa malimit na pagkakataon, pinagbibintangan natin ng Diyos na parang yung Diyos na nakilala natin pabaya. But hindi yun ang damdamin ng Diyos.
Nakikita ka niya that you have your potential to fly. At excited ang Diyos dyan, kaya nga inaalagaan ka niya. Sinusustain niya sa iyo yung mga bagay na bang hindi mo pa kaya. But that in the end, sinasabi sa iyo ng Diyos, hala, kaya mo na yan. At sige, lumipad ka na. Ito yung eagle. Itong problem. Na kapag nakakita na ng nanay na yung eaglets nasa due time na eh. Or, in fact, overdue na sa nest. Ito yung mapupunta dito yung yung word. Overdue na eh. Get out of your nest. Kasi overdue na. Ang in-expect ng nanay ay makita mo na yung ganda ng buhay, anak. Kung ano talaga ang eagle. Ang eagle ay sobrang taas kung lumipad. Ganda, no? Anong gagawin ng nanay kapag yung mga eaglets ay walang plano? Dito tayo pupunta. Karakteristik ng eagle. Wala kang plano. Nakita ng nanay na, okay. Maybe, ang problema dito, yung nest. Yung wall. Alam gagawin ng nanay, ito ay karakteristik to. Hindi tayo nag-uusap dito ng tsamba-tsamba. Ginagawa to ng eagle. Na kapag nakita niya yung kanyang mga eaglets, walang planong lumabas sa nest. Una, pagtsatsagaan niya, babantayan. Sige, but tik-tak, nag-o-overdue na. Ang una niyang pwedeng gawin, tatanggalin niya yung wall ng nest. So that in the end ayan, tanggal na ang wall. Wala nang sagabal, mga anak. Fly na. Pero anong sasabihin ng mga eaglets na to? Ano ba itong nanay natin? Tinatanggal tayo ng protection? Paano na lang kung puntan tayo ng mga wolves and alam mo, wala kang pupuntahan sa mindsetting ng tao pagbibintangan ng Diyos. Pero ang totoo, ang motibo ng Diyos ay ma-experience mo ang talagang totoong eagle. Tumulong ako sa iyo para hindi ka na umakyat-akyat pa dyan ng nest yan. Pero ano ang pwede mong sabihin? Because that wall is to protect the eaglets from the mga nagpe-prey nitong mga lions and mga wolves. Tinanggal ng nanay. So hindi na naman maintindihan itong mga eaglets na to. Sabihin, tinanggal tayo ng protection ni nanay. Hindi ba tayo mga ganito, mga Kristiyano? Na lagi natin pinagbibintangan ng Diyos, but ang totoo, ang Diyos gigil ng makita natin ang ganda ng buhay. Kaya nga, lahat ng paraan ay gagawin niya upang ma-experience mo ang ganda ng buhay na kasama siya. So, sige, palapakan muna si Lord. So, eto yung nanay, yung eagle. Nung tinanggal ng wall, so, of course, andun siyang expectant na, lilipad na to. Wala nang sagabal eh. Tanggal na yung harang eh. So, malaya na to, tumalo na lang to. But, sabi nung mga eaglets, ayaw. Comfort zone na namin to eh. Lagyan natin to sa aspeto natin ng kanyang mga anak. Maraming beses, nag-try na si Lord sa maraming beses sa buhay natin. But still, nag-aayaw tayo. Hindi ko alam saan ka kinakausap ng Diyos upang dalhin ka niya sa mas mainam, But many times, at sorry to say this, many of us, hanggang ngayon, gusto natin nandun tayo sa comfort zone. Ayaw natin ng humakbang. But, sige, tuloy natin yung kwento nitong eaglets at itong eagle. Nung makita nung nanay na, walang plano to. Tinanggalan ko na ng wool. Mukhang ayaw talaga.
So, dito pupunta uli yung kanyang paraan. Yung kung tawagin, ini-steer up niya. Ini-steer niya yung nest. Alam niyo, makakakita kayo niyan sa mga videos. May mga nest ng eagle. Nakukuha nila ng camera na nililiglig ng nanay o ng tatay yung nest. Bakit? Upang yung mga tinik na tinago nila sa ilalim habang gumagalaw yung nest, lumalabas doon sa mga eaglets. Bakit kailangan gawin itong mga eagles o itong magulang? Hindi para saktan. Pwedeng sabihin na naman itong mga eaglets, ano ba itong magulang natin? Sinasaktan tayo. Para itong mga Israelite. Sinagot talaga sila ng Diyos eh. That yun ang bintang nila eh. Sa Diyos na parang sila ay minamaltrato ng Diyos. Gumamit ang Diyos ng eagle upang sagutin yung kanilang mga argumento. Na hindi ko kayo sinasaktan. Wala akong magawa, kundi kailangan ko itong gawin. For what? Anong motive? Anong reason? Gusto ko kayong makarating sa talagang dapat nyong marating. Mahirap man sa akin gawin to, pero kailangan kong gawin kasi mas mahalaga yung maging full-grown eagle kayo. Lumago kayo nang huwag kayong maging bansot. Sometimes sa church, nabatong church na to, daming ganito, daming ganyan, daming requirements, daming ganito. Lagi na lang andun sa pag-i-invite. At lagi na sabi, serve the Lord. Ano ba itong church na to? Oo, mahirap namin gawin to. Pero ginagawa namin to hindi para pahirapan ka o gamitin ka o hindi ko alam ano nasa utak mo. But that is for you. Lumago ka bilang Kristiyano. O pag lumipat ka bilang Kristiyano. I-stretch mo yung pakpak mo bilang eagle na nandun ka sa panahon ng bagyo, malakas ang hangin, kaya mong lumipad. In fact, yung eagle, isa sa kanilang opportunity kapag nakakakita na sila ng malakas na hangin sa labas, sa alapaap, dumidilim, malakas ang hangin, doon sila naglalabasan because they enjoy that atmosphere. Pero kung di ka eagle at nantili kang eaglets, magre-reklamo ka. Hindi ka sanay lumipad. At wala kang idea. And keep your mouth shut. May mo sinasabi, hindi mo alam. Reklamo dito, ituro si ganito, pagbibintangan si ganito. Ito si may kasalanan. Wala dyan ang problema. Check your record. Nandiyan ka sa comfort zone mo. So, yun. Pagbibintangan ng eaglets, pwede. Sabihin, ano ba itong nanay natin? Pinahirapan tayo nito eh. Ano ginagawa sa atin dito? Ito, may mga sugat-sugat na tayo. Sometimes, Lord, nakikita mo ba ako, Diyos? Dami ng scratches. Scratches pa lang nga yan eh. Di ba? Self-pity. Lord, sama-sama ng damdamin. Sama-sama ng damdamin mo. So, sabi ni Lord, pinayagan ko yan. Sumama yung damdamin mo, sumikip yung damdamin mo, o anumang nangyari dyan sa damdamin mo, para lang umalis ka dyan sa comfort zone mo. Lastly, yung karakter ng nanay at ng mga eaglets, nung niyugyug na, halos ibaliktad na nga yung nest eh. Pero sabi ng mga eaglets, ayaw. Di ko alam tigas talaga ng mga ulo. Di ko alam. Sorry But ako habang sinasabi ko to, wala tayong magagawa. Tayo tong ini-illustrate. Hindi naman kausap nito ang Diyos sa mga eagle. Wala namang understanding yan. But definitely, dinideliver to ng Diyos sa atin
So that in the end, hindi to para sa mga eaglets, literally, but this is for us. Nung makita nung nanay na ayaw pa rin. Hindi ko alam ilang beses na tayo kinukumbins ng Lord. Na sinasabi ng Diyos sa atin, get out of that nest. Sabi mo, Lord, dito ako komportable, Lord. Ito yung nagbibigay ng saya sa akin. Di ba? Sometimes, ayaw mong bitawan. Bibigay ng saya sa'yo. Ito yung Diyos, ang comfort ko, whatsoever, cute. Ikaw sa bako dito? May mga bagay na sinasabi sila ng Diyos, get out from that. Na makita nung nanay na walang plano. Andun yung kailangan ka ng puwersahin. Hindi na kung na yung Diyos na gumawa ng nest upang isave ka sa mga pwedeng magpipray or itong yung mga wolves or itong yung mga lions at iba pang mga nagpipray ng mga animals na inayos niya ng mabuti, kung paano yung inayos niya for your good. Ito din yung Diyos na that in the end, siya ang sisira nito. Will be the same God who will steer the nest. O, ito yun. Sometimes, sinasabi mo, Lord, ano to? Ba't nangyayari ito, Lord? Maybe, nandiyan ka na sa overdue. Ang dami ng panawagan ng Diyos sa iyo. Ang dami ng word ng Diyos. Ang dami ng instruction. But, hindi ka ma-move. Hindi ka magalaw. Hindi ka umaalis. Ito din yung Diyos na that in the end, sometimes, nangyayari talaga that sa ayaw mo at sa gusto. Either ikaw ay ma-evict o yung mga bagay na nagbibigay ng comfort sa iyo, aalisin niya sa iyo. Ang tanong, masama ba ang Diyos? Pagbibintangan mo ba ang Diyos na pakalamero ka Diyos, inalis mo yung saya ko? Pero gusto kong sabihin sa iyo that like just an eagle, hindi yan ang lugar mo. Napakalit lang yan. Sa gusto ng Diyos na ma-experience mo, there's more than that. May pagkakataon ng Diyos, inaalis niya sa buhay mo, but si Lord, pagkatapos, gusto niya maglagay ng more than doon sa inalis niya sa iyo, pero hindi mo pinayagan. Trouble, no? So tayo ang may problema. Hindi problema ng nanay. O hindi problema yung magulang, yung eaglets. Teka muna. Now, tulad ng sabi ko, hindi ka nakuha sa unang paraan ng Diyos. Hindi ka nakuha sa pangalawang paraan ng Diyos. You will experience of facing eviction. Yung sa ayaw mo at sa gusto, aalisin ka dyan. Trouble, no? Sa unang tingin. But ano ang intensyon ng Diyos? Andun pa rin siya. Mahirap sa Kanya gawin, pero andun pa rin siya sa intention that gusto kong makita kang magiging maayos ang buhay mo
sa dulo. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam ano. So, friends, ito ang kwento. At ito yung dahilan kung bakit malimit ginagamit ng Diyos itong eagle. Malapit na malapit ito dun sa kalagayan natin. Kung paano siya nakikipagrelasyon sa atin at kung paano tayo nakikipagrelasyon sa Kanya. May kausap pa ba ako dito? Meron kasi talagang mga eaglets. Hindi ko naman kasi nila lahat eh. Meron kasing mga eaglets that they are stubborn. Gusto yung ulitin ko? Medyo ano. Meron talagang mga eaglets that they are stubborn. They want change. Huwag mo na ako bagihin, Diyos. Ito na ako eh. Huwag mo akong baguhin, Diyos. Dami ng usap. Ayaw. Ito ako eh. They want pagbabago. Goodbye. Sad to say, goodbye. Di na sila nag-iisip. Na-i-enjoy na nila yung kanilang mga ginagawa. Pero si Lord hindi pumapayag na, anak, pansamantala lang yan. Hindi yan lagi. Hindi yan maglalas. That is just temporary. Si Lord gusto niya talaga tayong idalhin sa pangpatagalan. Pero, they don't want. Oh, trouble. Dami ko na nakitang ganyan. So, ito at least, meron tayong understanding dito na, huwag mong bintangan ng Diyos. Huwag mong pagbintangan ng Diyos. Kung ano pang pwedeng mangyari, hindi mo makita ang talagang ganda ng buhay mo. Definitely. Binaliwala mo yung sistema ng Diyos. Binago mo yung sistema sa buhay mo. Na dapat ay andun ka na sa yung desire that gusto ko nang lumipad. Di ba? Pero wala kang plano. Wala kang plano. Kung nakakakita ka naman ng iba dyan na lumilipad na, that is their choice. Kaya sila lumilipad na. Pero how about you? Nandiyan ka pa rin sa nest. Sa comfort zone mo. Nag-i-enjoy. May kausap ba ako dito? Pwede mo bang balakpakan si Lord? Friends, itong sermon o itong pinag-uusapan natin sa hapong ito, it came or come to preach or came to those eaglets. Hindi pa full-grown eagle. Alam mo yan, si Lord, yung kanyang desire sa buhay natin, umabot tayo sa maturity. Eaglets. Anong eaglets? Childish. Gusto lagi lollipop. Ayaw ng responsibility. Easy-go-lucky. Papetik-petik. Walang binubuo sa sarili. Walang plano. Hindi nag-iisip ng magagandang bagay para sa sarili. Childish. Gusto manatiling laging eaglets. Oras pa ba ako? Hindi nagpaplano. Hindi nag-iisip. Dalang inisip,
okay lang. Nakakakain naman eh. Pero bang, okay lang. Sorry ha. Nag-church naman ako pag Sunday. How about your Monday, your Tuesday, your Wednesday, your Thursday, your Friday, your Saturday? Contento ka na lang ba sa Sunday? Na pwede mo naman gawing yung everyday mo Sunday? Di ko alam. Ito yung mindsetting ng mga eaglets. Okay na ako, nakakakain naman. Hindi na kami alis dito. Get out of your nest. Ito yung katotohanan. Friends, tapos na ba ako? Hindi ko alam ano. Ang laki ng plano ng Diyos sa buhay natin. Maybe dito kinakausap ka na talaga ng Diyos that in the end, hindi tayo mga ibong sawi na ikinumper ng Diyos, kundi ikaw ay bilang isang agila. So, pwede bang sa hapong ito ay magkaroon na tayo ng desire na pangarapin naman natin na maging agila tayo. At huwag tayong parang wala man lang fight sa sarili. Yung agila, kaya niyang idepensa ang kanyang sarili sa anumang laban. In fact, masyado siyang advantage, nabubuhay siya sa itaas. At yun din yung gusto ng Diyos sa atin. Dalhin mo ang sarili mo sa itaas. Huwag kang pumayag na maging sunod-sunuran ka sa enemy, isinusubsub ka sa baba. Hindi mo yan lugar. Pwede ba yun? Pwede ko bang marinig yung mga amen ninyo? Mga eagles? So, pwede, sabi ko nga kanina, may mga tao na kapag nakarinig ng ganitong mga message, parang andun siyang in denial. Hindi ako yan. Ano ba? Hindi ako yan. Really? Really? Hindi ikaw yan? Ako lang ba to? Ibig sabihin, ako lang to. Hindi ikaw. Naniniwala ako na ito ay para sa lahat. Ano man ang estado mo. Hindi ko alam anong kalagayan mo, but this sermon is for everybody. Hindi man to pwedeng sabihin, hindi, nasa top na ako eh. Okay, good for you. Maybe, pwede yun. But yung sad, baka nga, hindi wala ka sa top eh. Nasa low ka eh. But hindi mo kino-qualify yung sarili mo. At hindi mo isinasama at sinasabing, akin to. Message sa akin. But granted, maybe yun yung thinking mo that you're okay. Kasi nga, sometimes, kaya ka hindi nga makaalis dyan. Ang iniisip mo, okay ka na eh. Pero, kahit okay ka na, gusto kong din sabihin sa iyo that meron pang mas okay dyan na pwedeng gawin ang Diyos sa iyo. Ganda, no? Example, Job. Si Job ay ganda ng buhay. Alam natin buhay ni Job eh. Na, ang sabi ng Bible, that time, isa siya sa pinakamayamang tao. At dineclare din siya ng Diyos that he is isa sa pinaka-righteous man. Righteous man. Pinaka-mahusay sa harapan ng Diyos. Pinakamayaman yung estado ng kanyang buhay. But, andun si Job, maybe, sinasabi niya na he would die in his nest. Alam mo yung minsan isip mo, mamamatay na ako dito sa ganitong kalagayan. Okay na to. Di ba? At tingin ko to si Job, pwede naman din.
Nandun siya sa mindsetting niya. That maybe he said that he would die in his nest. Pero ano sinasabi nito? Get out of your nest. Tingin ko si Job ay entitled pa rin para dito. Although kung una mong tignan, sabi mo, hindi ka na Job kasama dito. Okay ka na. Dineclare ka na ng Diyos that you are good man. At okay ka na, dineclare ka rin ng Bible that you're in your time, you're the one of the richest ba? Tama ba? Sa mga panahon na yun, isa ka sa pinakamayaman. Okay na, pwede ka na mamatay dyan sa nest mo. Pero ganun ba nangyari kay Job? Friends, may lugar pa ng more than that. Gusto kong sabihin sa iyo, meron pang lugar ng mas maganda dyan sa lugar mo. Maybe you enjoy that life, but there is much better than that life that you have right now. Si Job ay pwede na eh. Pero nangyari ka, Job. Hindi siya namatay sa nest niya. Doon sa level na meron siya that time. Hindi pumapayag ang Diyos. Dahil gustong sabihin ng Diyos kay Job, Job, meron pa akong pwedeng gawin sa buhay mo na mas mainam dyan. Naintindihan naman natin, nangyari kay Job. Kinuha sa kanya lahat, kinuha sa kanya, sabi, ilang 40,000 camel, 40,000 sheep, dami. At kasama ng kanyang mga anak, at yung kanyang ari-arian ay wala lahat. Teka muna, walang assurance. But masama ba ang Diyos kay Job? Dumating si Job sa punto na talagang binubuyo na siya ng kanyang asawa at yung kanyang mga kaibigan. Nung datnan siya ng kanyang mga kakilala na nandoon sa, ang sabi ay nakaupo na lang sa basurahan. Di ko alam sobrang baba na ng level But ang sabi sa kanya, isumpa mo na yung Diyos mo nang mamatay ka na. Naintindihan ni Job. No, sabi niya, the Lord gives and the Lord, sabi? Get away. Tama ba ako? Lakas mo yung boses mo. Yun na nga. The Lord gives and the Lord get. The Lord take. Tama yung word So, naintindihan ni Job. But anong ginawa sa kanya ng Diyos? Hindi ba siya pumayag? That in the end, sabi ng Bible, triniplin ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job. Bumanggit ng 40,000, ginawang 140,000. So, alam niyo po ba yun? That sometimes yun ang legit na na pwede niya sabihin that this is my comfort zone. Okay na ito. Mamamatay na ako dito. I have plenty. Pero sabi ni Lord, no. There is more than that ang pwede ko pang gawin sa'yo. Sige, palapakan mo si Lord, So, kayo, mga nakikinig sa amin online, alam ko, inyo din to, that ang sinasabi sa'yo ng Diyos, maybe, that nandun ka na, nandiyan ka sa comfort zone, pero hindi pumapayag ang Diyos, that because that is just a portion. Maliit lang yan, yung napapala mo dyan. At gustong-gusto ng Diyos, ibigay sa'yo yung plenty. No wonder may mga Kristiyano that even alam natin that our God is an extravagant God that can be bless us more than what we need. At kaya naman i-deliver ng Diyos yan more than what we need. At yung surplus, gustong-gusto talaga ng Diyos yun Yung, alam mo ba, sa lahat ng bagay, hindi lang naman to pera, hindi lang naman to parang material things, but in many things, yung saya na extravagant na saya, yun yung mga ibig sabihin Yung na-enjoy mo ang buhay, na-appreciate mo ang buhay, na hindi lang parang sinasabi mo, na-appreciate ko ang buhay. Hindi yung masasabi mo talaga na talagang na-appreciate ko talaga ang buhay, na merong intense, may gigil, kasi sobra yung level ng appreciation na meron ka. Alam mo ba yun? Yung kayang gawin ng Diyos yun sa lahat ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Because our God, He is more than enough.
dito, ano? Ang kailangan lang natin, itong sermon, maging aral. Kung wala ka pa, tingin mo overdue ka na sa kalagayan mo ngayon, hindi ko alam kung ano yan. Either yan relationship, or yan ay financial trouble, or hindi ko alam kung ano pa yung mga troubles mo. Maybe that is just yung way ng Diyos. Wala na siyang magawa, kundi kailangan mong tikman yan. At hindi mo nakikita yung ganda ng buhay because you're still in your nest. Wala ka talagang makikitang ganda dyan. Napakakitid lang yan. Napakaliit lang yan ang pwedeng magawa mo dyan. Yung potential mo, hindi mo magagamit dyan. So ito yung title na sinasabi sa'yo that this is very personal to you. Get out from your nest. Sige, pwede mo bang palakpakan si Lord? Hallelujah. Think na-deliver naman na yung salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. But my prayer is that, sige na. Maging seryoso na tayo. Maybe sa isang banda, may nandidinig mo si Lord kung ano yung mga bagay na sinasabi sa'yo ng Diyos na umalis ka na dyan. And then, fly. Yun yung purpose ng Diyos na makalipat ka na. Fly. Pakisabi sa katabi mo, fly. Bulungan mo lang muna. Pero pag hindi pa kontento, pwede ba pakilakasan, fly. At kung ayaw pa rin, may gigil na, lakihan mo ng mata, fly. Kasi hindi nakuha sa isang salita. At hindi naman, kaya ka naman ng gigil na gigil kasi gusto mo nang makita na yung bang nandun ka, na masaya ka, na makita mo, na kaibigan mo man yan, asawa mo, anak mo, kapatiran, o boyfriend mo yan, o girlfriend mo. Di ba, sarap lang makitang lumilipad dyan? Ang ganda, no? Sige, palapakan mo sa Lord. At kung ikaw nga, gustong-gusto mo, lalo na si Lord. Talagang ito yung sermon na that in the end, gusto niyang umabot tayo lahat dyan. That, sarap lumipad, Lord. Hindi, pwede mong sabihin, aabot ka sa prayer mo that in the end, in your prayer, sasabihin mo, Lord, sarap mabuhay. Buhayin mo pa ako, Panginoon. Habaan mo pa buhay ko, Diyos. Lord, sarap palang mabuhay, Diyos. Lord, nandoon na marating mo yung pinakaplano mo sa buhay ko. Ganda. Ma-appreciate mo talaga ang buhay. So, sige po, I think that deliver ko na yung salita ng Diyos. So, umagang ito, can we stand up? At nalangin ko nawa ay meron kang nakuha na hindi to para sa kapitbahay mo, hindi to para sa, hindi ko alam ano, maisip mo yung asawa mo, naisip mo yung kaibigan mo. Forget them. This word is for you. Dineliver to ng Diyos para sa ito. Tignan mo kung saan ka kinakausap dito ng Diyos. At nung sabihin niya, even in our title, get out of your nest, na yan ang naging comfort zone mo, get out. Lumabas ka na dyan. Wala nang gamit yan sa'yo. Hindi na yan appropriate. Wala na yang gamit. Tapos na yan. Tapos na yan. At may bagong lugar na pagdadalang ka ng Diyos. More than that. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Kapatid, may pagbabago ang taong sumusunod sa Diyos. Hindi ka mapaplat dyan. Hindi ka may-stuck dyan. Definitely, sa bawat umaga, sabi ng Bible, makaka-experience ka ng bago. Ora bababasyande. God, hallelujah. Pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Sige, ayan mo na sa gabing ito. Oh God, Lord, thank you for your word today. Oh God, salamat Diyos. Sige, sabihin mo yan, Lord, akin talaga to Diyos. Hindi to para kanino man, personally, Lord. God, ako kinausap mo dito. And yes, God,
Lord, hindi ko makakalimutan yung sermon, yung title, Lord, na nagsasabi, na hindi nagsasuggest, nagko-command ka, Diyos, that I have to get out of my nest, Lord, that just God, Lord, pwede mo bang sabihin yan sa gabing ito, that God, I will follow you. Lord, lalabas ako, Diyos, sa comfort zone ko. Lalabas ako, Diyos, yung mga bagay na yung parang akala ko ay nag-enjoy ako, but at the end, talo ako dito, Panginoon. Lord, pupuntahan ko pa rin yung will mo, yung best will mo, Lord. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Pwede ba yun? Masasayang ang sermon na ito, and then nadinig mo lang, but wala kang remorse, walang pagsisisi, walang pag-amin, but ayaw mo na sa hapong ito, sige na, aminin mo na may kakamali ka. No wonder, andyan kang nabinbin. Naiwanan ka na. Alam mo yan. Andun ang madami. Ikaw, naiwanan. Kasi ang madami, lumipad. Nag-take ng risk. Nagtiwala sa Diyos. Oh God, so that in the end, nakita nila ng Diyos ay kanilang saklolo. Ang Diyos, diniliver sila. Iningatan sila. Oh God, kaya ang madami, lumilipad na. Sige, the Lord give you another day. And this is the day that the Lord has made for you. Hallelujah. Okay lang ba? Nakapikit naman, no? Okay lang as gesture. Okay lang, walang magtatawa. Pwede mo bang i-stretch yung kamay muna para kang agila? Sige, i-stretch mo yung lumilipad. Sige lang. Sige na, ngayon pa lang. I-desire mo na yan. Imagine mo na yan. Na nandun ka pumupunta sa iyo kaisipan na, Lord, sige Lord, gusto kong lumipad. Gusto kong lumipad, Lord. Lord, hallelujah, Father. Lumipad sa maraming mga bagay. Maglumipad, itaas ka ng Diyos sa mga lahat ng mga aspeto na meron ka. Hindi ko alam. Lumipad at puntahan mo yung malalaking mga bagay, magagandang mga bagay na mga kalooban ng Diyos. Hallelujah! Can you shout hallelujah? Pwede pa mas malakas pa dyan, mga eagles? Hallelujah! Oh God, hallelujah. Sige, palapakan mo ang Diyos. Hallelujah. Can we worship the Lord? Sige, bago tayo magtapos. Hallelujah, come on, we sing. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Come on, church. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. We say, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang. Come on, for the last time we say, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Come on, palapakan pa po natin ang Panginoon. Thank you, God. Salamat sa mga salita mo. Sige, Lord. Kaya mong taasan namin, Panginoon, ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, Lord God, to get out of our nest, Panginoon, and to follow you with faith, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat. We love you. In Jesus' name we pray, and everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan pa po natin ang Diyos. Tayo po'y makaupo na. Tayo po tayo sa ating tayo.